Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. So ngayon meron po akong ituturo sa inyo kung paano tayo mag-testing sa ating AC voltage gamit itong analog multi-tester natin. So iisahin natin kung paano ba ang mga proseso at paano tayo makaiwas sa mga kuryente para mapanatili natin yung safety during tayo ay nagtitesting at maproteksyonan din yung tester natin na hindi siya masisira. So ang ituturo ko ngayon is kung paano tayo mag-testing gamit ang analog multi-tester at saka paano natin i-detect yung live wire o yung wire na may kuryente at saka yung neutral. So gamit itong analog tester is malalaman natin kung saan ba yung live na linya at saka yung neutral na linya natin. So guys, kung bago lang po kayo sa aking channel is make sure na mag-subscribe na kayo para sa mga marami pa nating mga video tutorial. Hello guys, so ito na ngayon. So alamin muna natin kung saan tayo mag-reading. So, 'di ba, since AC voltage yung i-test natin is saan ba? So, sa dami-dami ng numbers na nandito sa meter natin. So, saan ba dito yung ating tingnan kapag nag-reading tayo? So, ang AC voltage or ang mga voltage reading is nandito siya sa area na to. So, ito 'yon. 0 to 250, 0 to 50 at saka 0 to 10. So bakit may ganyang mga value? So depende yan sa saan natin i-select yung selector natin. So dito sa buong selection na ito, ito po yung para sa AC voltage na testing kasi hindi naman natin siya pwedeng ipalit sa DC, sa resistance at saka sa DC ampere. So dapat nakalagay talaga siya sa kanyang corresponding value bago ka mag-testing. So ito po yung mga naging problema ng iba kasi nakalagay yung tester dito sa ohms tapos nag-test siya ng voltage. So masisira talaga yung tester. So ito yung dapat nating tandaan. Dapat nakaset talaga yung selector kung saan natin siya dapat gamitin. So sa ngayon, focus muna tayo dito sa AC voltage. So saan ba natin siya dapat dito tingnan sa meter natin? So ito guys, for example, so kapag nakaselect tayo sa 10, so saan ba natin siya i-reading? So kapag nakaselect tayo sa 10 is dito naman tayo sa 10. Ayan. So itong mga nakasunod sa kanya sa mga number na to. So 10. So dito tayo 0 sa 2, 4, 6, 8, 10. So dyan tayo magre-read kapag select natin sa 10. So kapag 50 naman, so ganun lang din yung gagawin natin. So 50. So nandito yung 50. So magiging 40, 30, 20 at saka 10. So nandito na tayo sa mga gitnang numero. Magbabasa kapag isinelect natin siya sa 50. So ganun din naman sa 250. So ito na yung mga number sa taas. So 250, 200, 150, 100 at saka yung 50. So hindi lang tayo dapat malito kung saan ba tayo mag-read. Kasi kung saan yung sinelect mo yung selector natin is dun ka din magbabase. Yan. So kung 50 is dito naman siya. Itong mga numbers na to. Kapag 10 is dito naman siya. So ngayon may ipapakita ako sa inyo mga sample sa value para mas maintindihan pa natin yung mga proseso niya. So ito guys, meron tayong sample AC voltage na ganyan. So sa AC, by the way, so pwede lang yung magkabaliktad yung
positive at negative kasi wala naman siyang polarity. So pwede lang yan siyang magkabaliktad. So ngayon, saan ba natin babasahin itong voltage na to? So una natin gawin is alamin muna natin kung saan nakaset yung ating selector. So dito siya sa 10. So sa sinabi ko na is dito tayo babasa din sa 10. So dito sa mga linyang ito. So itong sa mga baba. Yan. Pero itong mga numbers na yan, pero dito pa rin tayo magka-count sa mga guhit na ito. Yan. So ito yung numbers na babasahin natin kasi nga naka times 10. Pero dito tayo dapat mag-count sa mga guhit niya. Yan. So ngayon, bilangin natin. So since 10 yung ating selector is 10. So dito 2, 4, 6, 8. So ito po ay 9. 9 volts yan. So ang bawat guhit ng ito is magiging 0.2 volts ang dagdag kung sa times 10 tayo nakaselect. So 9, 9.2, 9.4, 9.6. So nandun siya sa 9.6 volts. So kung ipagpatuloy po natin 9.8 itong isa at 10 na. So ito na 10 na. So ang voltage natin ngayon ay nasa 9.6 volts. So yan. So anong mangyayari kapag inilipat natin siya sa times 50? So ang voltage natin din is ilagay natin siya sa 9 volts na lang. So for example, so kapag sinelect natin sa 50, so yun, bumaba. Bakit siya ganon? Kasi dito na rin tayo magre-read sa 50. So dito na po yung mga number sa gitna, itong 10, 20, 30, 40, 50. Bakit yung needle pumunta siya doon? So alamin natin. So walang nagbabago sa voltage natin. So same voltage pa din. So bakit siya nandun? Since times 50 or selector sa 50, so 50 yan. So dito tayo magsimula is 0. So ito yung 5, 10, 15, 20, di ba? So yung voltage natin kanina is 9. So ito yung 10. So dito siya sa 9 volts. So mag-a-atras yung needle na wala ka namang binabago sa voltage kasi nga nilipat mo siya sa 50. Ayan. So mag-coincide pa din yung value natin kahit naka-adjust tayo dito. So ngayon, kapag 10 times 50 na is magiging 1 volt na yung value kada isang guhit nito. So bilangin natin. So sa 10, siyempre ang kalahati niyan is 5, 6, 7, 8, 9. Yan, di ba? 9 volts pa din yan. So 50 na yon, 50, 9 volts. So ganina times 10. So 10, ito yung 10. So ito yung 9. So nasa 9.6 ya. So ang advantage ng ganitong sitwasyon is kung saan pinakamalapit yung voltage, doon mo siya i-select. Kasi ito nga, napakalapit siya sa 10 volts. So, mababasa natin na 9.6 pala yung accuracy niya. Kasi, nandito lang yung 9, dagdag ka ng 2 volts kada 0.2 volts kada guhit. So, 9.246. So, 9.6 po yan. So, anong mangyayari kapag nasa 50? Yan. So, di ba ang mababasa na lang natin is 9 volts lang. Wala. Hindi na natin ma-read yung 0.6 volts. So, ano naman ang mangyayari kapag select natin sa 250? So, yun. Mas bumaba pa siya ng
reading niya kasi nasa 250 na tayo. So ito na yung maximum niya. So bakit na siya pumunta doon? So bawat guhit nito is ito na yung 125. So bawat guhit niya is 5 volts na yung value niya. So for example, ito 5, 10, 15, 20, 25. So ito yung 25 volts. So 25 hanggang 50. So bakit siya nandun? So ulitin natin is 5, 10. So di ba ang mababasa na natin is 10 volts na, hindi na siya 9. So kasi sobrang ng laki yung select nating voltage range. So yung mabuting paraan dito is doon talaga tayo sa pinakamalapit na voltage magsiset. So ang mababasa natin dito is 10 volts na. So iba na yung voltage na mababasa natin. So pagdating dito is 9. So malapit na siya, 9. Kapag sinelect natin sa 10 is mababasa natin na 9.6 pala yung voltage na totoo. So yan po ang pinagkakaiba ng dapat tayong iselect sa pinakamalapit na voltage range niya. So kapag hindi mo pa nalaman yung voltage na i-test mo, is magsisimula ka dapat dito sa malaking voltage. So 250 volts. So sa ating kuryente naman sa ating bahay is around 220 lang yan. So safe na po tayo dito sa 250 volts. So ngayon meron tayong mga sample para ma-guide kayo kung saan ba natin siya, at meron tayong mga sample para sa pag-read, more example para sa pag-read ng mga value at yung setting natin. So since ngayon ituturo ko din sa inyo kung paano natin i-detect yung live at saka yung neutral sa ating linya. So ito ngayon guys, so itong technique na ito is konti lang ang nakaalam ito. So ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano natin malaman kung saan ba dito sa outlet natin ang live at saka yung neutral, kasi isa lang naman ang may kuryente dito sa kanilang dalawa. So ngayon ang gagawin natin is ito, select natin yung tester natin sa 250 volts. So mag-ingat pa din tayo sa pag-testing. So ganito po ang gagawin natin. So i-touch natin yung isang terminal ng ating tester, at saka i-test natin dito sa outlet natin. So alamin natin kung anong mangyayari. So yan, nag-read siya ng mataas na voltage, pero nandito yung isa sa kamay ko. So i-compare natin dito sa kabila. Yan, di ba wala siyang reading. So ibig sabihin itong side na to, ito yung live. So ito po yung may kuryente. So yan lang po kasimple, at mag-ingat din sa pag-testing. So yan, so tingnan natin mabuti. Yan, may reading siya almost 210 volts. Tapos dito sa kabila is wala siyang reading or sobrang liit. So ito po yung live. Ito po yung live wire, ito po yung may kuryente. So yan po guys, at part 1 pa lang po tayo dito sa pag-aaral ng ating tester. So AC voltage pa yon. Ituturo ko din sa inyo lahat itong mga nanditong mga functions niya. So make sure na naka-subscribe tayo at patuloy na pag-support sa ating channel. So abangan nyo lang yung mga next nating tutorial sa paano natin gamitin itong analog multi-tester natin. So yan po, at maraming salamat po sa pakikinig.